Kung 35 ka na ngayon o papalapit ka na doon, may isang katotohanan na kailangan mong marinig. Hindi ka pa huli, pero malapit ka na. Ang 40 ay hindi lang isang numero. Ito ang punto kung saan ang mga desisyon na hindi mo ginawa nung 30s, ang mga mamaya na, next month na, pag may extra na, nagsisimula na silang magpakita ng kanilang tunay na epekto. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na kung aayusin mo bago mo maabot ang 40, mababago nito ang buong trajectory ng iyong buhay pinansyal. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Pero, bibigyan kita ng isang babala. Hindi ito yung tipong listahan na mag-ipon ka at mag-invest ka. Alam mo na yon. Ang sasabihin ko, yung mga bagay na alam mo na dapat mong gawin pero hindi mo pa rin ginagawa at bakit. Maraming videos ang sasabihin sa'yo, kaya mo pa. May oras ka pa. Huwag ka mag-alala. Hindi yun ang sasabihin ko. Sasabihin ko sa iyo yung totoo. May mga bagay na kapag hindi mo ginawa bago mag-40, mas magiging mahirap gawin pagkatapos. Hindi imposible. Mas mahirap. Kasi ang compound interest, ang pinakamagandang bagay sa finance, ay gumagana rin sa kabaliktaran. Ang oras na nawala, nawala na. Hindi mo na may ibabalik. Pero ito rin ang magandang balita. Kung nandito ka ngayon, nag-aabala kang manood, ibig sabihin may parte sa'yo na gusto mong kumilos. Pakinggan natin yun. Bakit 40? Simple lang ang sagot. Kung magre-retire ka sa 60, meron kang 20 taon mula sa iyong ika-40 na kaarawan. 20 taon para palaguin ang pera mo. Sounds like a lot pero sa compound interest, ang pinaka-powerful na panahon ay ang unang 10 hanggang 15 taon. At yun ang nawawala kung naghihintay ka. Ang 1,000 na ini-invest sa edad na 35 ay maaaring mas mahalaga kaysa 2,000 na ini-invest sa edad na 45. Hindi ito motivational quote, matematika ito. Kaya ang 10 bagay na ito ay hindi simpleng checklist. Mga pinto sila at may mga pintong unti-unting nagsasara habang tayo tumatanda. Simulan na natin. Number 1, alamin kung magkano talaga ang gastos mo. Hindi budget, gastos. Ang karamihan sa atin, may idea kung magkano kinikita nila. Pero walang idea kung saan talaga napupunta ang pera. Bago ka mag-40, dapat meron kang isang malinaw na picture. Magkano ang pumapasok, magkano ang lumalabas, at saan. Hindi approximate, actual. Isang buwan lang, subaybayan mo ang lahat. Kahit ang 50 pesos na merienda, magugulat ka sa nakikita mo. At yun ang punto. Number 2, mag-ipon ng 3 to 6 months ng emergency fund. Hindi ito para sa investment. Hindi ito para lumago. Ito ay para hindi ka mangutang kapag may nangyaring hindi inaasahan. Nawalan ng trabaho, emergency sa hospital, o nasirang appliances. Ang target, 3 hanggang 6 na buwan ng iyong total monthly expenses. Nakalagay sa isang high-yield savings account na hindi mo wiwithdrahin ng walang intensyon. Kapag wala kang emergency fund, ang bawat problema sa buhay ay nagiging problema rin sa pera. Kapag meron ka, nagiging inconvenience lang ang problema, hindi krisis. Number 3, bayaran ng high interest debt. Kung meron kang credit card debt na nagbabayad ka lang ng minimum, pakinggan mo ito. Ang interest rate ng karamihan ng credit card sa Pilipinas ay nasa 24% hanggang 36% per year. Walang investment ang consistently na nagbibigay ng 24% to 36% returns. Ibig sabihin, ang pagbabayad ng credit card debt mo ay ang pinakamataas na return on investment na maaari mong gawin ngayon. Bago ka mag-40, dapat wala ka ng high interest debt na bitbit. O kung meron man,
Meron kang malinaw na plano para bayaran ito sa loob ng 12 buwan. Number 4, simulan ang iyong retirement savings kahit maliit. Parang napakalayo pa ng retirement kapag bata ka. Pero isang araw, magugulat ka na lang. Malapit na pala. At wala ka pa ring sapat na ipon. Hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Pero kailangan mo magsimula ng maaga at manatiling consistent. Dahil sa retirement, ang oras at disiplina ang nagpapalaki ng pera. Ang MP2, pera account, stocks, ano man ang piliin mo, ang pinakamahalagang hakbang ay ang magsimula. Sa retirement planning, hindi pera ang pinakamahirap kitain, oras. At kapag lumipas na ito, wala nang paraan para bilhin ito pabalik. Number 5, kumuha ng health insurance. Ang PhilHealth ay hindi sapat. Ito ay makakatulong pero kung magkakasakit ka ng seryoso bago ka mag-40 at wala kang private health insurance, ang isang hospital bill ay kayang burahin ang lahat ng naipon mo sa loob lamang ng ilang linggo. Ang health insurance ay mas mura kapag mas bata ka. Ang premium mo sa edad na 35 ay mas mababa kaysa sa premium mo sa edad na 42. At mas madaling makakuha. Mas kaunti ang pre-existing conditions na i-consider nila. Huwag mong hintaying magkasakit ka bago mo ito pag-isipan. Kapag nangyari na, baka huli na ang lahat. Number 6, kumuha ng life insurance kung may umaasa sa iyo. Kung meron kang asawa, anak o magulang na umaasa sa iyong kita, ang life insurance ay hindi para sa iyo. Para sa kanila ito. Ang tanong ay simple. Kung mawala ka bukas, may sapat bang perang maiiwan para sa mga taong umaasa sa iyo? Kung wala, isa sa pinakamabilis na paraan para mabigyan sila ng financial protection ay ang life insurance. At katulad ng health insurance, mas mura ito habang mas bata at mas malusog ka. Kapag naghintay ka pa, malamang mas mahal na ang babayaran mo. Number 7, mag-invest kahit sa simpleng paraan. Ang mag-invest ay mukhang nakakatakot para sa marami dahil parang kailangan mong maging eksperto bago ka magsimula. Hindi totoo yan. Ang pinaka-accessible na simula para sa karamihang Pilipino ay ang MP2 ng pag-ibig, ang UITF ng iyong bangko o index fund. Hindi mo kailangan araw-araw na bantayan ang stock market. Kailangan mo lang ng consistent na kontribusyon at sapat na oras para lumago ang pera. Bago mag-40, sana meron ka ng investment. Hindi man kalakihan, basta nagsimula ka na. Dahil kapag may investment ka, hindi ka na lang nagtatrabaho para sa pera. Unti-unti mo na rin pinagtatrabaho ang pera para sa iyo. Number 8, pag-aralan ng iyong SSS at pag-ibig contributions. Sa totoo lang, marami ang naiinis sa mandatory deductions. Pero ang hindi nila alam, ang SSS at pag-ibig ay may mga benepisyong pwedeng maging malaking tulong sa oras ng pangangailangan. Pero makikinabang ka lang ng husto kung alam mo kung paano gamitin. Bago mag-40, i-check mo ang iyong SSS contributions online. Alamin kung ilang taon ka nagbabayad, kung magkano ang projected na retirement benefit, at kung meron kang gaps na kailangang punan. Ang maliit na gap sa contribution ngayon ay maaring malaking bawas sa iyong benepisyo pagdating ng panahon. At hindi mo ito malalaman kung hindi mo titingnan. Number 9, magtayo ng isang income stream na hindi nakasalalay sa iyong oras. Hindi ito ibig sabihin ay dapat kang mag-resign at magtayo ng negosyo bukas. Ibig sabihin nito ay bago ka mag-40, dapat meron kang kahit isang pinagkakakitaan na hindi tumitigil kapag tumigil ka. Maaari itong rental income, maaari itong dividends mula sa iyong investments, maaari itong isang maliit na online business na tumatakbo kahit natutulog ka. Ang dahilan ay hindi para maging mayaman, kundi para hindi ka totally dependent sa isang employer para mabuhay. Kapag may backup income ka, mas malaya kang magdesisyon. Hindi mo kailangan kumapit sa trabahong hindi mo na gusto dahil lang kailangan mo ng sweldo. Meron kang pagpipilian
At yan ang isa sa pinakamahalagang benepisyo ng financial security. Number 10, sumulat ng isang financial plan. Itong pinaka-underrated sa listahan at ito rin ang pinakamahalaga. Ang karamihan sa atin ay may mga pangarap para sa pera, retirement, bahay, edukasyon ng mga anak, pero wala tayong nakasulat na plano. At ang mga bagay na hindi nakasulat ay pangarap pa rin, hindi plano. Ang isang financial plan ay hindi kailangan complicated. Isang pahina, 3 tanong lang ang unang kailangang sagutin. Una, saan ako gustong makarating sa edad na 60? Magkano ang kailangan ko para mabuhay ng komportable? Pangalawa, saan ako ngayon? Magkano ang meron ako? At magkano ang utang ko? Magkano ang kinikita ko? At pangatlo, ano ang kailangan kong gawin bawat buwan para marating ang gusto ko? Kapag nasagot mo ang 3 tanong na ito, magkakaroon ka ng malinaw na direksyon. At kapag malinaw ang direksyon mo, mas madali ka makakagawa ng tamang mga desisyon para sa kinabukasan mo. Hindi mo kailangan ng financial advisor para gawin ito. Kailangan mo ng isang oras, isang papel at katapatan sa iyong sarili. 10 bagay ang napag-usapan natin. At alam kong hindi mo magagawa agad ang lahat ng ito. Hindi ko rin inaasahan yon. Ang mahalaga, may isang bagay kang sisimulan gawin pagkatapos mong panoorin ang video na to. Pero ang tanong, sa 10 bagay na ito, ilan na ang nagawa mo? Kung isa pa lang, magandang simula na yon. Kung wala pa, pumili ka ng isa at simulan mo ngayong linggo. Isang hakbang lang muna. Sinabi ko kanina na hindi ka pa huli, pero malapit ka na. Ang pinagkaiba ng taong nagsimula ngayon at ng taong naghihintay pa ng 1 taon, hindi lang ang pera. Ang pinagkaiba ng taong nagsimula ngayon at ng taong naghintay pa ng 1 taon ay hindi lang pera. Ang pinagkaiba ay kung may kalayaan siya pagdating ng edad na 60 o kung mapipilitan pa rin siyang magtrabaho dahil wala siyang ibang pagpipilian. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na at ibahagi mo ito sa isang taong alam mong kailangan ng push na ito. Di mo kailangang sabihin na para sa kanya ito, basta i-share mo lang.